nagagalak po naming i-welcome dito sa ating programang Usapang Pagbabago ang ating congressman. Bagamat alam naman ninyong pangyayari, di ba, pinatalsik sa kamera ang ating congressman sa Cavite. Walang iba kundi si Kong Miao Barzaga. Meow. Kumusta po Okay. kayo, congressman? Very goods naman. After the event sa kamera, yung ginawang pagpapatalsik na marami rin kumu-question doon, ano na ngayon ang mga plano natin doon? Ngayon, pahinga muna, bakasyon muna. And then, siguro by 2028, kung sakaling magkaka-election ulit, doon ako tatakbo. Oo, dahil ayon Pero naman sa COMELEC, may karapatan pa rin kayong tumakbo. Yes, para sa special elections. Pero depende pa, pinag-iisipan ko pa yun kung tatakbo ako doon or hindi. Oo nga Kong sabi doon ng COMELEC, wala namang nagbabawal sa iyo na hindi ka uling tumakbo. So, what is your plan? Pinag-iisipan ba mo? Pinag-iisipan ng team nyo? Natatakbo ka uli doon? Pinag-iisipan pa namin, pero wala din akong pera eh. Mahirap lang ako. Walang mali-maleta. Walang mali-maleta sa kang nako. Okay. So, ano na ngayon? Kasi reaction po ninyo, nakita namin nung kayo ay pinatalsik dahil lamang doon sa pamamaraan ninyo na pagpapahayag ng mga kaganapan sa kamera. Wala ba kayong plano na umapila para makabalik sa kamera po? Posible din yun, pero siguro pag-iisipan muna namin at kakusapin ko muna yung mga abogado ko regarding that. Mukhang medyo na-offend sila nung tinawag kong mga buhay, yung crocodile Yun na nga farm. sa Crocodile Farm. Pero doon sa reaction naman ni Vice President Sara Duterte na it's alright, okay lang naman Yes. yung pamamaraan. At tanggap namin, ano ang masasabi po ninyo doon? Well, that's very good considering na parang legal opinion din yun from Vice President Sara Duterte. And marami din nagsasabi sa akin na they still support me despite that. And actually, okay lang ba? Yes, go Okay ahead. lang. Actually, mas tumaas yung support sa akin nung natanggal ako sa congressman. So, it has its benefits. What about your constituent? I'm sure nalungkot sila sa pangyayari. Anong naging pahayag nila sa inyo nung ganun ang nangyari sa kamera? Yun din, marami din nagsasabi sa akin na they're proud of me na mas pipiliin pa rin nila akong maging congressman kaysa yung mga congressman ng iba magnanakaw at dun sila they're proud of their vote for that. At yun din ang aming nakikita doon kasi alam naman ninyo ang laban ni Kong Kiko Barzaga yung corruption na nangyayari. At ang problema kasi ngayon parang hindi matanggap yung mga pangyayari sa kamera kung may chance kaya na maiayos po yun. Wala. Bakit ho? Kasi sobrang daming ma-involve doon and majority ng mga congressman is supporting the executive. Kaya mahihirapan silang kasuhan yung mga pro-admin na congressman. Karamihan naman doon yung mga na-involve sa flood control. Pero kung ikaw ba nung siyempre tatay mo, di ba, dati rin congressman, nung bang pagpasok mo dyan sa kongreso, alam na ba talaga na hindi ko naman nila lahat, pero sa rate mo, ilan ba dyan yung mga sinasabi natin ng mga talagang yung corrupt na congressman niya, kaya kapag nagbablog ka welcome to Crocodile Farm. Ginagano mo yan So, pili lang ba sa daliri mo yung talagang, kung ba sinasabi natin na hindi talaga nababahiran ng pagkukurap yung dyan mismo sa kongreso, all halos lahat. Well, depende din talaga yun sa administrasyon kasi noon, mas mahirap gumawa ng gantong klaseng flood control. Naging common lang to nung naging speaker si Martin Romualdez. And ever since then, nagkaroon tayo ng mga malalaking issues. Hindi lang yung sa flood control, yung pagbenta ng gold reserves. Yung there are plenty of issues afterwards na parang mas naging madali maging corrupt na congressman ngayon, sa panahon ngayon. So, sabihin, yung nag-compose talaga, kung according sa'yo, yung matinding korupsyon ay yung, kumbaga ay yung architecture rito na binabanggit mo na talagang gumawa ng korupsyon ay Congressman Martin Romualdez and then Saldico and others ally. Yes. Since nag-umpisa yung flood control, sila talaga yung appropriations and yung House Speaker nung panahon na yun. Pero hindi pa ako congressman noon. Wala pa pa nun, ano? Pero nung
nung pumasok na ako after a few months na bumaba din si House Speaker Martin Romualdez. So, ano kaya ang gagawin dito? Kasi nga, nawala ka sa kamara, papaano yung mga nasasakupan mo sa distrito doon sa Cavite? Meron ka pa bang hakbang na gagawin para malabanan ng korupsyon? Depende kasi ngayon pag-uusapan muna namin kung ano yung magiging plan namin for the special elections and siguro sa 2028. Pero ngayon tumutulong ako kahit papaano sa mga may plano kaming relief goods assistance para sa mga tricycle, jeepney and sa mga delivery riders kasi ngayon tumataas na ulit. We're expecting a possible fuel price hike within the next few weeks kung sakaling tumaas yung tension dun sa Middle East. And it's the same. We're still calling out the yung sa mga corrupt officials, and then ngayon yung naging Blue Ribbon Committee hearing last week with the 18 Marines. We are sharing that information with everyone. Okay. And you mentioned about hearings sa Senado. May ongoing ngayon po eh. Ano ang masasabi po ninyo? Kasi nagkaroon na last week ng hearing patungkol dito. Medyo, ano yung reaction mo doon sa kaganapan ngayon sa Senado? Medyo weird yung hearing nila kasi si Tulfo yung nabanggit ng 18 Marines. Tapos ngayon siya yung nagsasabi na siya yung Blue Ribbon Committee Yun na chairman nga at siya yung eh. nag-chair ng committee. It's very Lapit na ako yung mic ko nga. it's a very strange situation kasi wala talagang ganun. Yung primary na accused, siya pa yung mag-preside over the hearing. Okay. So it's weird. Hindi ko talaga alam kung ano yung masasabi ko doon. Kasi siya na yung napagbintangan Natukoy na no? Natukoy siya. He was involved not just in madaming issues na nasabi tungkol sa kanya in the last week hearing, tapos ngayon gumagawa siya ng hearing. So it's a strange situation. Meron ka na bang nagkasabay ba kayo sa Congress? Ni Tulfo? Oo. No, 2022 to 2025 siya. Ako 2025 ako nag-umpisa. 2025. Okay. Sino meron na bang nilagay ngayon kung na-caretaker doon sa distrito mo? Wala pa. Wala pa akong nababaltaan na caretaker. Kasi babantayan mo yung kung sino ilalagay na caretaker. Diba? Yes, Baka biglang babagsakan ng maraming project doon. So wala pa lang gagawin. Posible din yun. Pero ngayon baka takot na sila maglagay ng mga projects lalo na sa distrito ko kasi baka lumaki ulit yung issue ng flood controls at hindi lang yung flood controls, other than ghost projects outside of DPWH. Okay. Kong, Lay, mag-real talk lang ako kay Kong. Sige. Dahil Real talk talaga yun, Glenn, dahil sa maingay ka, hanggang kalabang ka ng administrasyon, inalo ka ba ng baleta para tumahimik ka? Hindi naman maleta, pero nung una kong sinabi na Speaker Martin Romualdez should be investigated, gusto nila makipag-set ng meeting doon sa office ni Speaker. Siguro yun, doon sila magsabi na, baka pwede naman manahimik ka lang ng konti. Pero Ibig sabihin, meron talagang attempt na gano'n, mismo si Speaker ay nag-ano sa'yo. Pero so, siyempre, pag miniting ka, manahimik ka, kapalit ng, siyempre, alam mo na, kayo pala nahimik mo dyan, kapalit lang siguro ng mismong halaga ng pera. posible, pero hindi natuloy yung meeting kasi bago pa mag 1 week, bumaba na siya as House Speaker, natanggal na siya. So, hindi ko alam kung ano sana yung sasabihin niya sa akin noon. At ngayon, very tahimik na ngayon si Speaker. Wala na siyang, hindi siya humaharap sa media. Mostly, yung last video niya last month, yung statement niya, yun lang. Pero ang nag-file sa'yo ng ethics complaint, si Congresswoman Janet Garin, tama? Oo. Ano nangyari? Bakit na humantong doon sa ginagawa? Bakit humantong doon sa pagsasampa sa'yo ng ethics complaint ni Congresswoman Janet Garin? Talaga bang hindi tayo magkasundo? Ayaw niya na ginagawa mo yun? Ikaw nga magpaliwanag ng ba? Siguro na-offend siya yung sa Crocodile Farm at sa Dingvac siya. Oo nga, Dingvac siya. Correct. Doon pa lang. Controversial na siya doon eh. Yes. Di ba, Kong? So, ibig sabihin dito naman sa ginagawa mo, siya yung direktang nakakausap mo rin, in fairness ha. Pero bakit ganun ang kanyang naging reaction? Mabilis lang siya talagang ma-offend sa mga ganung bagay. Or baka may tinatago din siya because hindi na-involved din siya sa sa BRC hearings last week Yes, sa 18 Marines. So, posibleng medyo na personal siya
nung sinabi ko na posibleng may involvement din siya doon. Oo. Pero yung nabanggit mo na posible sana na kausapin ka para mapatahimik sa nangyayari. Tingin mo kung natuloy yun, ano ang magiging hakbang mo o reaction mo? Baka may mansion na ako ngayon, baka may na akong, biglang makita niyo lang ako, may private jet, may helicopter, may mga ganun, sports car. Oo, ganun kalaki, no? Tapos sasabihin ko, oy, si Martin Romualdez, wala siyang kinalaman dyan, ha? Good boy yan si Martin Romualdez, huwag niyong ipakulong yan. Ganun talaga, magiging reaction mo, ha? Pero talagang Kong, total wala ka sa Kongreso, no? Talaga bang matindi ang korupsyon nung panahon ni Speaker Martin Romualdez talaga dyan? Lahat ba dyan kapag ikaw meron ka rin bang ibang kasama na sana gusto siya kalabanin pero natapalan ng pera? Hindi naman natapal ng pera Natapalan. kasi hindi lang sa pera yun. Kung sakaling kakalabanin mo siya, magkakaroon ka din. Firstly, matatanggal ka sa mga committees, magkakaroon ka ng mga kaso, iba-ibang mga issues. And yung iba, natanggal din as ano nga yung nangyari dun? Yung sa COMELEC, nangyari sa Duterte Youth Party List na Tatanggalin yung yung sa 3 pwesto. seats na nakuha nila, hindi binigay sa kanila. Oo. So madaming nung malakas pa si Romualdez, ngayon wala na nagtatago na siya. Okay, eto Kong, meron pa ako nakuha balita, hindi ko alam kung totoo to. Intriga ba yan, Glenn? Nung nagkaroon ng yung boto sa impeachment, di ba? Yun daw mga hindi nag-yes at nag-no at yung iba hindi sumali, totoo ba na yung iba ayaw mong sumali, wala kang allowance, wala kang budget, zero? Totoo yun. At natatanggalan din sila ng mga committees, yung iba, plano nilang matindi kasuhan. pressure. Very high pressure ngayon, lalo na nung nagkaroon ng change in Senate leadership. It's a very high stakes scenario na. Grabe. Yung sinasabi rin nila na kahit wala doon, tas isinagawa yung botohan para sa impeachment complaint. Totoo ba na yung kahit wala ka, ang boto nila nagkaroon yes? May mga Napansin mo nagsabi ba na yun doon nag-default sa sa yes yung boto nila. Yung mga hindi na tanong kung ano yung magiging boto nila. And sa Congress kasi sanay na kami sa online voting Kaya tuwing nagmamiyami vlogs ako doon, mga 30-40 lang yung nasa plenary kasi yung majority sa kanila nagbumoto lang through sa mga group chat or online, mga ganun. And isa din yun sa mga naging issues noon pa, pero ngayon mas lumala na yung issue, yung mga absentee na congressman kasi ngayon sobrang konti lang yung mga pumupunta doon sa plenary. Oo, kasi grabe yung dami, no? 265 yung bumoto yata, if I'm not mistaken, doon sa impeachment, kumpara sa inyo na kukunti lamang ang bilang. Yung mga kasama mong ngayon ay katulad mo na lumalaban sa korupsyon. Sa tingin mo may magagawa din sila para maapula o matigil itong nangyayaring katiwalian sa gobyerno? Well, hopefully, pero ngayon sobrang corrupt na talaga so wala na tayong masyadong maasahan within the Philippine government. Hopefully yun lang kung sakaling matutuloy ang election sa 2028, we can elect better leaders. So doon lang tayo. Kaso medyo nagkamali kay Marcos kaso Kong, ang nangyayari merong mga pinaplano pero nalantad. Yung usapin ng tinatawag na CONAS, kumbaga term extension for 3 years. What do you think? That's possible. Actually, yun talaga yung plano nila from what I've heard. And that's kaya malakas yung loob nila na gumawa ng mga gantong klaseng corruption issues and para sa mga gantong controversial issues, para bumoto ng yes sa impeachment, para sa mga expulsions. Kasi iniisip nila na hindi matutuloy yung election sa 2028 and that's a very notable possibility. So depende lang kung anong magiging sitwasyon in the months and years coming forward. May nakikita ka ba para mapigilan yung ganong mga plano? Yung ganong plano, it will also still have to involve mass protests kasi yung ganong klaseng changing of constitutions, hindi naman yun nakadepende sa tao, depende lang yun talaga sa Congress and Senate, so purely within the legislature. Wait lang. Okay, sige, go ahead. So, ibig sabihin lamang nito, ang dami kasing issue, Glenn, di ba? Na may May issue ba? kinalaman. Mahanga kami, kahit papaano, dahil ikaw, bilang isang Gen Z ka ba? O Yes. millennial? Parang Kiko? Gen Z, 1998 ako So 1998. I think that's Gen Z. Gen Z, And sinasabi nila, kung nangyayari kasi,
Ito po. Thank you. Oo. Nangyayari kasi Glenn at mga kababayan, dyan sa Kamara, yung mga datihan ng mga congressman, i-compare dito sa mga batang congressman, nagkakaroon ng generation gap. So yung process ng mga nakakatandang mga congressman dyan at namiminuno, parang hindi matanggap ang ganitong klase ng mga ginagawa ng ating mga Gen Z, Glenn. Tama. Kaya naging dahilan para ang ating congressman ay paalisin dyan sa Kamara na wala namang ginagawang ganong katindi, kundi ipahayag yung kanyang damdamin na itong corruption dapat pigilan, di ba, Kong Kiko? May malaking generation gap din talaga doon eh. Mm. And yung mga ibang mga congressman doon. Mga trapo, kung tawagin natin. Makita nila, ito yung pinost ni Kong Kiko sa FB. Tapos sasabihin Oo. nila, ano yung FB? Hindi nila alam. Madaming mga technologically illiterate doon. Kaya Oo. wala tayong, so we do not have laws on AI regulation. Kasi wala talagang nakakaintindi sa pag-advance ng technology, and that's a very big issue within Congress. There's a very aging population doon. Ang dami ng masyadong tumanda sa Kongreso na wala namang masyadong nagagawa. And sila na yung mga gumagawa ng batas Balik-balik natin na lang ngayon. sila kung na Oo. tumandang walang pinagkatandaan. Kung ito, yung tinanggal ka bilang congressman, do you have plan na ikaw pupunta ka sa Korte Suprema para i-contest mo ito? We'll see first kung ano yung mga magiging advice ng legal team ko. Oo. So kakausapin ko muna yung mga abogado ko kung ano yung mga options ko. Pero okay lang din naman sa akin na hindi ako congressman. Masaya pa rin ako sa buhay at marami pa rin ako natutulungan. And that's what's truly important. It's not about the Yes. position. It's about the mindset and the actions that you take. Oo. Kaya lang doon nga ikaw itinanggal ka, bigla kami napag-isip na ganito na bang kayo sa Congress? Kung magsasabi ka ng totoo, ikaw yung parang masama. Pero yung mga masamang nagnanakaw diyan sa Congress, hindi po lahat. Parang sila yung may kapangyarihan pa, di ba dapat sila nga dapat ang wala diyan? Di ba? Kasi kung sino yung mga magnanakaw, sila yung malakas ang loob. Kung sino nag-expose ng pagnanakaw, sila yung gustong itsapwera. So nakikita mo ba na yung pag-alis ni Speaker Martin Romualdez at pumalik ang isang Congressman Bogie D, same lang na kahit wala si Speaker, parang takot-taho lang si Bogie D. Kayo na po magsabi niyan. Parang ganun din kasi walang masyadong pagbabago under kay Bogie T. Makita naman natin kung sakaling mas okay na yung flood control projects ngayon, but I expect that there will parang parehas lang siya sa 2025. Yun talaga. By next month, by typhoon season, makita natin almost every week tuwing may bagyo, babaha ulit. At questionin ulit natin kung anong ginawa ng Kongreso nung panahon na yun. Nung lumabas na yung flood control project, but hindi nila inayos yun. Yung sa 2025, ngayong 2026 na. Oo. Okay. So yung mga naiwan mo diyan na pwede mag-expose, nag-uusap-usap pa ba kayo? Congressman Paulo Marcoleta, Congressman Leandro Reviste. Reviste. Sino ba yung mga kabats mo daw na talaga mga Gen Z? Nagalit naalala ko, nag-speech si Congressman Richard Gomez. Hindi siya bumoto kasi naalisin si Congressman Kiko. Kumbaga, yun nga, yung generation gap na napaka-sensitive naman ng mga di ba? Kung pag-uusapan yung mga ginawa ni Congressman Kiko. Pero umaasa tayo, sana ay maiayos din yung ganung kalagayan sa Kamara, no? Kung sino man yung mailagay dyan, ay maging maayos ang lahat. Sa ngayon, mabalikan lang natin ang mga usapin bago tayo mag-miyaw-miyaw mamaya. Kasi kukumustahin ko, gaano karami yung miyaw-miyaw ni yung pusa Kong niya. Kiko ano ang take mo dito sa nangyayari sa Senado, Kong Kiko? Ngayon o yung last week? Ngayon. Ngayon or last week? Ito ngayon. Ngayon. Tsaka kahit na Kaguluhan yung yan. last week din, oh. Well, magulo na talaga, and there's a clear conflict with Senate leadership. Para sa akin naman, the legitimate leader is still Alan Peter Cayetano because they lack the quorum during the Wednesday session. And regarding ngayon, yung kay Senator Tulfo ngayon na nagbo-blue ribbon sila. It's still just a weird situation for me. Hindi ko alam kung ano yung masasabi ko dun kasi siya mismo yung
involved dun sa as per the 18 Marines. Actually, na-surprise itong nagsasagawa ngayon ng hearing na kung ituring nila ang kanilang sarili ay legal na Blue Ribbon na committee, di ba? Pero nakita natin nung ikinagulat nila, kasi sila mismo in-invite din itong ex-18 na Marines, yung Brave Marines kung tawagin nila, na akala siguro ng grupo nila hindi na darating. Pero biglang dumating at doon nagkaroon ng parang ano yun, hindi nila inaasahan yun, kung Kiko, na darating itong mga, inimbitahan din nila mismo na grupo ng mga sundalo. Parang weird naman yun, nagbigay sila ng Invitation, tapos yes. nabigla sila nung dumating yun. Kasi nagsimula na, so siguro late lang dumating itong mga dating sundalo. Nung pagdating at nalaman, nagulat sila. So, kaya nga ngayon, nakaabang din ng marami dyan sa sinasagawang hearing. Sa ganitong hakbang ng mataas na kapulungan ng Kongreso, kung magkakaroon kaya ng maayos at matutukoy ang problema, masusolusyonan ang problema tungkol dito sa flood control project. Sa buong bansa kasi ang usapan dito, di ba? Ng mga flood control project natin. Kung sa palagay ko magkakaroon ng solusyon sa flood control dahil lang sa Blue Ribbon Committee hearings ni Senator Tulfo, hindi. Dahil mismo yung iniimbestiga involved. Nauwirduhan ka po tama. Oo. At kung sakali mang matuloy yun, sino yung ilalaglag nila sa kanila? Kasi hindi naman nila pwedeng sabihin na yung Duterte yung gumawa ng flood control issues kasi nasa kanila ang Kongreso, nasa kanila yung legislative. Yes, Sila yung gumawa ng budget. So, sino sa kanilang camp, sa majority group, yung ilalaglag nila kung sakaling ganun? Kasi binanggit ng Marin, nakarating sila doon sa Ilocos. Kasi yung 18 Marines, maging si Pangulong Marcos ay sinasabing meron ding maleta. Si Congressman Santo Marcos binanggit din ng mismo ng 18 Marines. So yun ba iimbestigahan pa ni Senator Tulfo yung mag-ama? Di ba? Kaya nga weird di ba? Weird. Tingin mo. Si Romualdez nga hindi niya kaya yung sila Marcos pa. I don't think na may mangyayari dito sa Blue Ribbon ni Senator Tulfo. Yun nga lang ang ano doon. Yun lang ang malaking question doon. Kung ano. So dito magulo sa Congress, magulo sa Senado. Tapos ano yung take mo doon sa mga prosecutor ay sangkot din sa Congress o sinangkot din ng Marine. So ikaw na gusto mong i-prosecute, ikaw yung tumatay prosecutor laban kay BP Sara, sangkot ka rin pala yung sa corruption prosecution committee. So ano yung kumbaga ano yung credibility? Anong mangyayari? Kung sakali ito yung binanggit ng mga Marine Banana Republic na kung? Posible. Kasi naiintindihan ko din naman kung sakaling magpo-prosecute sila laban kay VP Sara. Siya yung frontrunner ngayon for the 2028 election. Siya yung pinaka-popular na government official ngayon. Ba't nila gagawin yun ng libre? Oo nga no. Kasi kung ba masira yung buong political careers nila, di syempre at least may maleta na sila kung sakaling ganun. So, there's a logic in saying that yung sa naging yung sa sinabi ng 18 Marines, may logic din doon na kung sakaling kung mag-prosecute sila laban kay VP Sara, they're taking a large risk. Hindi naman nila gagawin yun ng libre lang. Tama ka. Meron kayang ano dito? Kasi parang napapansin kong Kiko, yung batas natin na umiiral, parang hindi yun ang naisasagawa. I mean, hindi nasusunod. May mga sinasabi kasi itong mga grupo nila, alam nyo na natin, di ba? Yung you can bend the law. Yun nga ba ang nangyayari sa tingin mo, Kong Kiko? Well, yung bend the law, it depends on judicial interpretation. So for example, may nakasulat dito, tapos hindi mo alam kasi may dalawang posibleng pagkaintindi ng nakasulat dyan. Yes. At ikaw yung pipili kung ano yung tamang interpretation ng law. And that's what the bending the law is. They're not doing anything. For example, ang sinabi ay, pag may mga unavailable na senators, or for example, if a senator is temporarily incapacitated, then the quorum may be decreased to only 12 na pwedeng mas konti yung maging quorum nila dun sa Senado. Does that apply to, for example, yung mga may pending warrants o yung mga may non-bailable cases? Oh. And
their interpretation of the law is kung ano yung makakatulong sa kanila. Hindi naman nila sasabihin na kailangan pa rin ng 13 doon sa Senado para mapalitan yung leadership. Hindi, ang pipiliin nila ay yung okay lang kahit si Chis Escudero lang yung lumipat sa kanila. Kasi yun yung makakatulong sa kanila. And that's where the bend the law definition would come from. Kung ano yung legal interpretation nila, yun yung makakatulong. Kung ano yung makakatulong sa kanila, yun yung magiging legal interpretation nila. Kasi ang pinag-uusapan dyan numbers game. Maging sa Kamara, di ba? At saka dito sa Senado. At ang nangyayari, merong isinasad sa ganitong konstitusyon, pero hindi yun ang nasusunod kung Kiko tingin mo, sino ang pwedeng magsagawa ng kaguluhang ito, maiayos ang ganitong iba-ibang mga interpretasyon? Wala ba tayong dapat na sundin? Of course, yung constitution natin, di ba? Pero ang problema kasi niyan is that it is yung Blue Ribbon Committees gusto na talaga ng mga tao ngayon Yes, opo. At kung sakaling idadaan pa yan, it will question on the Supreme Court kung sakaling magkakaroon pa ng questions on who is the authentic and who is the rightful Senate leader. Kung tama ba yung leadership change noon, it will be a very long legal process. Oo. Kasi magkaiba yan judiciary, legislative, executive. Pero ang nangyayari, ang legislative natin ngayon mukhang na i-impluwensyahan ng executive. What do you think, Kong Kiko? Yes, that's also actually that's a very common thing lalo Yes, sa atin yung the legislative is always influenced by the executive, and yung mga House leaderships, yung Senate leadership, it's usually influenced by Malacanang. It's whoever sits in Malacanang that can decide who would lead Congress and the Senate. Pero ang problema kasi ngayon is that we are no longer living in those very normal times kasi nung panahon na yun, wala pang masyadong ganito kalaking issues on corruption. We are living in one of the most corrupt times in Philippine history. And we can expect na yung mga like for example, kakaroon ng opposition Senate leadership. Yes. Those only emerges in times when such massive corruption would require people to speak out against it. So ang ating mga taong bayan na talaga ang solusyon dito. Tama po ba? Yes, parang gano'n na yun. I mean, yun naman yung naging solution noon in the previous case of martial law. Ang naging final solution talaga yung taong bayan. At yun, kung sakaling aabot tayo sa ganung punto na kailangan talaga mag-people power, then we can expect that's what will happen again. History repeats itself. Kasi, history repeats itself. Tama si Kong, Glenn. Tama. Kasi sa mga nangyayari ngayon, kung pagbabatayan natin ang mga kaganapan sa online, yung mga tinatawag nating netizen, iba na itong kanilang nakikita. At hindi mo sila pwedeng pagtakpan yung mga nangyayari ngayon. Alam nila mismo sa kanilang pananaw na mali ang nangyayari ngayon. So, hopefully, sana may ayos ito. Kasi, okay, may mga nangyayari dyan sa Senado, sa Kamara, pero sana din, ang judiciary, di ba? Mukhang kailangan pa yata silang, dumulog sa judiciary bago kumilos ang judiciary. Tama po ba? Oo, pero hindi ba gagawin ng judiciary? Sila mismo ang mamagitan kaagad. Yung intervention nila is that we also have to respect their separation of powers. Hindi naman sila pwedeng magpunta doon at magsabi na ito yung tamang Senate President. Not unless may dumulog sa kanila, no? Okay, Glenn? Sabi ni Kong, hindi siya tatakbo tong special election ulit. Tama? Wala kang plata tumakbo. Hopefully, hindi ako papatakbuhin. Hindi kayo patatakbuhin. Para makapag-bakasyon muna. Ganon. Pero kung 2028, saan ka namin makikita? Sa Kamara o sa Senado? Sa lower house muna kasi bawal pa ako sa bawal ka pa. So sa 2028, hindi ka pa tatakbo Senado? Hindi pa. 2034 pa yung pinakamaaga. Since 27 pa lang ako ngayon. Kasi may mga balita sinasabi na tatakbo ka sa Senado. So bawal pa edad July. Bata pa Oo nga Gen Z nga Anong generation mo, Glenn? Ano ba yung generation natin? Gen X na ako. Gen X tayo no? Okay. So kung ngayon nawala ka na sa Kongreso, di ba? So ito busy siya sa pagtulong pa ano pa yung plan mo ngayon, di ba? So limbawa ko yung caretaker na ilalagay doon hanggang wala pang election.
So, baka nga sinasabi nga sa'yo, bantayan mo, baka kung ano ang gagawin sa distrito mo. Yes. Di ba? Hopefully, hindi naman yung katulad ni Romualdez yung magiging caretaker ng district. What if kung siya pala yung caretaker doon? Labo naman yan, Glenn, na mangyari, no? Hindi po, depende kasi, or kaya, From usually Negros ba, yun eh. Dito naman siya usually sa ba yung caretaker Cavite. man minsan kapag wala, yung speaker naging caretaker. Usually yung speaker talaga yung nagiging caretaker. So, kaya si Romualdez yung naging caretaker ng distrito ko nung nawala na si Kong PD. Oo nga, no? Pero hopefully naman, malay mo, baka nagbago na si Martin Romualdez. Mabait na siya. Siya Baka ulit. good boy na si Martin Romualdez Ay, ngayon. sana nga. Pero nung bang nasa Congress kayo, never kayong, nag-usap lang kayo dalawa, kumbaga nagkape-kape lang kayo, nagkaroon ba minsan pagkakataon? Wala talaga. So, kung hindi talaga siya, lagi siyang nasa office lang. Hindi Kasi siya that yung time no, pumapasok meron sa kang vlog, plenary. hinihintay mong papasukin ka, di ba? Ano yung time na yun? Bakit naghintay ka na papasukin ka doon Yun sa yung office niya? bababa na siya as House Speaker. Yung last day niya as House Speaker. So gusto Hindi mong natuloy. humingi ka ng appointment para sa ano yon? Ano yung appointment hiningi Wala, mo? kasapin ko lang siya. Yung bye-bye crocodile. Hindi yung sinabi ko yung sa Jessica Soho interview. Bye-bye crocodile. Oo nga. Yun pala yung gusto mo lang magbabay lang. Ikaw na! So hindi ka pinagbigyan. Hindi. Baka medyo na-offend ba siya. Oy, bago tayo matapos, yung mga pusa ni Kong may ilan meron ka po sa Mga 20 plus. ganun 20 kadami. plus? Iba-ibang breed yun, ano? Oo. May favorite ka ba doon? O lahat sila? Lahat sila. Nakasaya Nakakatuwa naman. Malaking bagay yun, I'm sure, sa iyo kasi nakakapagbigay yun sa mga Gen Z. At sa atin din, ha? Ikaw, Glenn, ano bang pet mo sa bahay? Hindi, wala akong pet eh. Sa akin, fish. Ayan, iba-iba. Fish naman, si Kong. Aso lang nakatali pa. Kasi bawal sa maglabas ng aso eh. Oo. Pero, yun nga, sa ngayon, tuloy lang ang pagtulong sa mga kababayan natin. At, Mas kung sabihin lang, mas nabibigyan niya ng oras kanya. And mostly ngayon, relax lang muna. Vacation. Relax lang. pahinga ka Japan. naman. Kasi masyado kang na-expose sa mga katiwalian o corruption na nangyayari sa bansa. Pero sana may magagawa din tayo para mapigil ito. Kasi ang kawawang taong bayan kung di ba? I'm sure alam mo yun at ramdam mo na nangyayari ito sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon yung hirap, di ba? Impression ng ganito, ang bilis, yung mga kababayan nating OFW, di ba? Naapektuhan ng ganitong mga katiwalaan na nangyayari dito sa ating gobyerno. Kong, baka may message ka po. Message ka kung sa ating po mga tagapakinig. Go ahead po. Ayun, meow-meow yan talaga mga Meow, kaibigan. Oo, wala bang ibang greetings ka? Message, Babatiin? shout out to everyone watching. Mhm. I hope everyone does well. Ngayon, sobrang lala na yung situation natin. Yes, Especially yung sa economic situation natin. We're expecting a possible food increase. We're expecting more flooding kasi yung sa 2026 budget mukhang wala naman masyadong But there's always hope, and if you cannot trust the government, then at least trust in yourself and Yes. in the people that you love. Habang may buhay, may pag-asa. Di ba, Kong? Yes. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa mga kabayan. Yung mga katiwalaang yan, soon, sana. Bawian natin natin. sila sa 2028. Ayan. Sabi nga lang, habang may pusa, may kiko. Ayan. Kong, thank you so much Thank you, for Kong, ha? coming. Thank Maraming you salamat po. Sana thank you sa ulitin pagdalaw mo po. sa amin, Kong, ha? At hindi ito yung muna tuloy, Kong, ha? Kapag may time ka, bisita ka sa amin lagi. Okay. Okay. Paalam na tayo, mga kaibigan. Paalam na tayo. Maraming salamat. Ito po si Okay, Kuya Glenn bye-bye. Gatos. At Laila Tumanan. Sama po namin si Kong. Meow meow. Oh, yun. Wow, meow, meow. Bye-bye. Thank you. Maraming salamat, mga kaibigan. Bye.